Magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa pamalaang barangay ng Barangay Gaya-Gaya, City of San Jose del Monte, Bulacan. Ako sa makapanayan po natin ngayon ang butihing lingkod, punong barangay at former board member sa Lone District dito po sa lalawigan ng Bulacan at naging former city councilor din po siya sa ating City of San Jose del Monte, Bulacan at ngayon kasalukuyan naging punong barangay dito po sa Barangay Gaya-Gaya, City of San Jose del Monte, Bulacan. Si ginagala ang punong barangay, Kapitan Henry Ryan Laan Santos. Kap, kumusta na po kayo? Okay naman, medyo kakasakit lang ng konti, may stress. Okay. Kap, may tanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang ating nasasakupan na barangay? Ang Barangay Gaya-Gaya, ang isa sa pinakamalaking barangay ng San Jose del Monte. Opo. Medyo maraming challenge sa paglilingkod Opo. dahil nasa mga 70% ng mamamayan namin talagang below poverty line, mahirap. So, ang mahirap, mas maraming kailangan serbisyong kailangan. Dahil sinasabi sa batas, yung less privileged people, dapat maging privileged sa mga batas. Kumbaga, mas marami kang dapat na magawa para sa kanila. So, ang hamon naman ng paglilingkod lagi nakadepende yan. Gano'n ba karami yung budget mo? Kaya, yung budget mo na sinasabi ng ibang napakalaki. Pero sa populasyon ay maliit na lang yan. Kaya yun ang pinaghahati-hati natin. So yun malaking hamon. Sa isang nanunungkulan, parang tatay yan eh. Opo. Tatay ka ng pamilya, Opo. marami kang anak, marami kang dapat pakainin, bigyan ng serbisyo. Alright. So gano'n lang din ang pagbabarangay. So kailangan magkaroon ka ng malaking pagkita para maibigyan mo lahat ng basic services mo. Alright, okay. So, unahin po natin, Kap, regarding for the peace and order. So, kumusta po ang kapayapaan dito sa ating nasasakupan na barangay sa ngayon? Siguro nasa mga 70% kami. Kung rate mo kami, 70 to 80%. Kasi kung mga highly populated ka, tapos ang tao ay halo-halo, galing sa mga relocation area kasi ang Barangay Gaya-Gaya. So hindi pa magkakasundo yung mga tao dyan. Dahil may galing sa Tondo, may galing sa Malabon, may galing sa Quezon City. So nagkakapaan pa yan. Opo. Pag nagkakapaan, it takes a decade, more than a decade, para mag-settle down yan eh. Kung sino ba yung mga siga-siga. Yan, tungkol naman sa mga drug-related cases, kung maraming mahirap, ay mas malamang na yung drugs. Saka ang drug cartel, ang hinahanap niya, populated area. Mas maraming tao, mas marami ang chance na Opo. kanilang Tama po customer. kayo, Kap. Yes, opo. Kaya malaking challenge din sa aming mga katanulan. Dahil po konti naman ang tanot natin, dalawang kulang. Marami tayong mga auxiliary force, pero yung iba volunteer. So talagang medyo, hindi ko kayang sabihin masyadong magaling kami. Pero pinipilit namin magawa yung the best para may ayos ang aming piso. Alright, okay. So, dito naman po tayo, Kap, regarding sa environment natin. Dahil sa pag-ikot namin ay isa po sa malinis na barangay ang Barangay Gaya-Gaya. Ay yun ang aking prioridad, yung kalinisan. Kasi sa tahanan mo man, pag marumi ka, anong walang kwenta yung mga nakatira doon. So ganun ako. Gusto ko yung naiikutan ko, kada lalabas ako, lahat malinis. At nagagalit ako, kaya marami kami mga batas, marami kami ini-implement na local law ng city. At kung makikita mo, marami kami mga tarpaulin dyan. Opo. Para higpitan ang mamamayan na huwag magtapon ng basura, huwag magkalat para maging malinis dahil ang sinasabi ko nga, para sa inyo yun eh. Opo, tama po kayo, Kap. Kung halimbawa malinis ka sa loob ng bahay mo, pero bakit paglabas mo naman bahay mo, okay lang na marumi ka. Kaya, number one priority ko, yung tapat mo, linis ko. Alright. Linis kayo ng tapat nyo. Okay. Kung hindi, magkakaroon kayo ng violation. Okay. Pero may tanong ko lang, Kap, bilang punong barangay nyo, kumbaga,
Ano na po ang ating maipundar na legacy o ibig sabihin natin sa ilang buwan natin pagsiservisyo bilang punong barangay, accomplishment kung tawagin natin? Eh, dito sa Barangay Gaya-Gaya, Mm. lahat ng mag-aaral sa public school, ang Barangay Gaya-Gaya, meron kami 5 public school. 4 ang elementary at isang high school. Opo. Ang populasyon ng aming elementary nasa mga 8,000. Dami. Lahat yan, libre natin ng school supplies. Wow! Ang galing. Yung buong gamit nila isang taon, Opo. ibigay natin yan. At sa tulong din ng ating Mayor, Arturo Robes at Congresswoman Aterida, Mm. nakahingi pa kami ng dagdag school supply sa Abag. Wow. Kaya kung titignan mo mga estudyante namin, lahat yan may bagyan at may school supplies. Opo. Hindi na ginastosan ng magulang. Oh. Sinagot na ng barangay. Opo. Pero regarding dito sa ating mga proyekto naman. Pero kaming forbidding na Mm. approve na yung budget namin, gagawa kami bukod sa mga infra, kalsada, mga kanal, Opo. na usual na ginagawa ng mga barangay, meron kaming gagawing burulan, Okay. na first class burulan, naka-air condition yan, Wow. may sariling kwarto, para yung namatayan, doon din titira. Parang private na burulan, Opo. na maayos, libre, walang bayad. Wow. Kasi karamihan dito, kung maliliit lang ang bahay, Mm. ang relocation area, mga 36 lang square meter ang lupa, hanggang 40. Ang mga kabahayan niya, nasa mga 20 to 24 square meter. Mm. Pag binurol mo sa loob, halos di ka na makagalaw. Kaya karamihan sa mga patay dito sa mga relocation, sa labas lang ng bahay nakaburol, Mm. sa tabi lang ng kalsada. Opo, opo. So nakita natin yan, yung kaabahan, kaapihan. Mm. Kaya noong kami manalo, nagprograma kami na kada phases ng aming tower bill, Mm. taon-taon maglalagay kami ng burulan. Ayun. Kaya mag-start na kami this September na gumawa ng isang burulan, na first class ng burulan. Parang kumbaga yung inaarkilan ng mayayaman Opo. na naka-air condition, maayos na. Sa Barangay Gaya-Gaya, walang bayad yun para sa mahirap. Wow, okay. Pero kung para sa inyo, Kap, sa nabanggit niyo po kanina, ano-ano pa po ang inyong karagdagan pang priority sa pag-unlad palalo ng ating sasakupan na barangay? Ang pag-unlad naman dumarating yan Mm. dahil dun sa mga developer, Opo. mga pasok, negosyante, nababatak yan yung mahihirap kasi kung may employment, kung maraming negosyo sa barangay mo, makikita mo kagad yung development yan, physical development pa lang, makikita mo maunlad na. Mm. Pero kasabay, dapat sabayan mo ng mga infrastructure program. Mm. Dapat maayos ang mga kasada mo. Maganda servisyo ng transportation, regulated, Opo. ang mga transportation para maging maayos yung development. At pag may development, pumapasok sa barangay mo, maraming choice na pasukan at pagtrabahuan ang mga residente. Mm. Kaya, uunlad yan. Opo. Ngayon, siyempre, sa pagbibigay serbisyo naman, kasi more on services ang barangay. Mm. Yung development, umaasa na lang tayo doon sa dating Opo. ng mga investor. Investor. Yes. Pero kung ano man yung serbisyong dapat ibigay sa mga mamamayan, Mm. yun naman yung ating tinututukan. Ayun. Ano Okay. yung kailangan para magkaroon ng mapayapa at maayos na buhay ang ating mamamayan. Okay. Ang gusto kong ma-practice, hindi Opo. lang basic services, sana, hindi better services. Okay. Kaya sa edukasyon, Mm. hindi lang libreng tuition fee sa batas yan. Libre ang elementary, ang high school, Mm. walang binabayaran ng magulang. Pero sa barangay Gaya-Gaya, better services,
libre pa school supplies. Wow, alright. Okay. Pero Kap, may tanong ko lang po, nagiging bukal kayo, nagiging city councilor kayo, at ngayon punong barangay. So ano pong pagkakaiba sa experience sa pinaglilingkuran ninyo? Pinakamahirap ang executive. Ngayon, ang kapitan, Opo. executive ka na in position, Opo. legislative ka pa. Na hindi ko pa rin ang presiding officer. Opo, tama. Tapos, miyembro ko pa, chairman ka pa ng lupon. Opo. With judiciary pa. Mm. So, tatlong function yung ginagawa mo. Mm-mm. Hindi kagaya ng konsyel ako, board member ako, Mm-mm. more on legislation ka lang. Ang ginagamit mo doon, utak lang. Mm-mm. Isip ka lang ng isip kung ano magandang batas. Batas na ipapatupad. Pero dito, hindi. Mas mahirap ang kapitan kasi dapat hands-on ang kapitan. Yung everyday na problema ng taong bayan, Mm-mm. kailangan ikaw mismo yung haharap. At kung ano yung, marami kasing executive power na kailangan execute mo as kapitan. At marami yung tinatawag natin executive decision na ikaw lang yung pwedeng gumawa. Ayun. So, napakahirap maging kapitan. Ang naisip ko yung hirap ng mga mayor, na mahirap palang maging mayor, mahirap maging gobernador, ay mahirap din palang maging kapitan. Ang malungkot, ang kapitan, maliliit ang sweldo. Allowance, o tinatawag na honoraria. Pagka marami kang mahihirap na kababayan, yung honoraria mo palang kulang na sa kanila. So, yun pa yung nagpapadagdag ng hirap dahil hindi ka compensated. Maliit lang yung tinatanggap. Alright, okay. Kung nanonood po ngayon Kap ang inyong minamahal na mga kabarangay at sa ating mga kababayan dito po sa Lone District o sa City of San Jose del Monte, Bulacan, ano po ang inyong panawagan at mensahe lalo po sa inyong mga minamahal na mga kabarangay? Kapit lang, mga kabarangay. At sumunod tayo sa lahat ng alituntunin ng batas. Ang gusto natin ay mapayapang barangay, nagkakasundo ang mga tao sa komunidad, at marunong rumispeto sa batas. Pag ang tao ay marunong sumunod sa batas, sigurado magiging payapa at tahimik ang buhay. Opo. So, nandito kami para maglingkod. Kung ano yung kaya namin ibigay, ay higit pa ron ang aming ginagawa. Alright. So, kapit lang ang barangay. Okay, so ano naman po ang inyong mensahe Kap lalo po sa inyong masisipag ng mga barangay worker at kasama po dito ang inyong mga kagawad? The best. Kasi mas mahirap kung hindi sila magaling. So, nakapili tayo ng mga magagaling ng mga empleyado, mga kagawad natin ay talagang nagtatrabaho, mas nakakagagaan ng trabaho yung marunong ng mga empleyado. Mahirap kasi kung sa empleyado mo pa lang, parang hinihila mo ng kawayan na nakabaliktad. Opo, tama po kayo Kap. Ay hindi ka ginawa. Pero kung magagaling ang tao mo, madali lang maglingkod. Kaya binabati ko lahat ng empleyado, mahusay ang mga empleyado, talagang public servant, ang ating mga kagawad ng barangay, very cooperative, at ginagawa nila yung trabaho bilang legislator. Alright, okay. So yan po ang pinakamagandang mensahe ng ating butihing lingkod po ng barangay dito po sa Barangay Gaya-Gaya, City of San Jose del Monte, Bulacan. Na ayon po kay Kap, tulong-tulong at manatili pong respeto at pagmamahal sa bawat isa kapwa-tao dito po sa Barangay Gaya-Gaya. Magandang araw po mga kaparehas. Nakapanayin po natin ngayon ang mabait na lingkod po ng barangay o former bukal at former city councilor dito po sa City of San Jose del Monte, Bulacan na siginagalang po ng barangay, Kapitan Henry Ryan Laan Santos. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap in your family. God bless us all. Mabuhay ka Kap hanggat gusto mo. Salamat.